Okay, magandang araw po sa inyo mga kaibigan, no? Mga giliw na taga-subaybay. Muli po nagpapasalamat tayo sa lahat po ng mga nagla-like, nag-share at nagpa-follow nitong ating Facebook page, Marraro po at your service. Ito pong muli ang inyong kabalingkod, Marraro po, sa inyo'y nagpapasalamat. Siyempre, nandito tayo uli, magbibigay sa inyo ng mga iba't ibang impormasyon para sa inyo, at pag-uusapan natin naman ito yung tungkol po dito sa kuryente na naman, na-kuryente. Naalala nyo na kakwentuhan natin, nakaugnayan natin si Sir Nicolas Giwa nung nakaraan, at ngayon naman ay nakaugnayan natin ng isa na namang ina ng tahanan at isa sa mga convener ng Pundidong Ilaw. Last year, sila yung mga nagpasimuno nito na upang ilabas ang hinaing ng ating mga member consumer, particular dito sa ating sa ating kuryente, ng mga brownout noon, di ba? Natatandaan nyo ngayon naman itong walang patumangga na paniningil, pagdagdag na naman sa singilin dito sa atin sa kuryente. Kaya nakalulungkot sapagkat ito ay biruin ninyo ang siyempre mga sweldo natin, yung mga kinikita natin, fix, pero dito tila yata dito ay itong mga may natin sa kuryente, hindi yata nag-aaral ng husto ganun ang tingin ng marami, ng karamihan. At bakit nagkakaganito, nagkakaleche-leche yung ating kuryente, lalo na ngayon bayarin, So yung iba, sabi nga ganyan, hindi masyadong pinapansin, pero umiinda, umaaray. Kaya nga tinan nyo, maraming nagsasabi nga sa atin, Kuya Mar, marinig naman yung hinaing talaga namin. Nakalulungkot sa bagay na sa parte na yan. Pero ang punto nito, mga kapatid, ano ba yung ginagawa daw ng mga officials natin? Pero unahin muna natin itong pagkikipag-ugnayan natin, yung hinaing kwento ng isang sabihin na natin talaga namang siyempre ito yung MCO, member consumer, ito mga ito, ang hinaing ng isang ina, ng isang magulang, yung isang member consumer. At siyempre ay yung kapag sinabi nating nanay, siya yung nanay ng tahanan, siya yung nagbabudget, di ba? Nagbabudget ng mga gastusin sa bahay, kaya sila umaaray, Okay, so marami po, kasi kung natatandaan ninyo noong nakaraan, nagkaroon ng mga ng mga usapin, at isa nga dito sa usapin na pinag-usapan ay yung pagtaas ng bayarin na nagsimula dito sa EPSA, na ngayon nagbabayad tayo ng 20 pesos, tapos ngayon may panibago na namang idadagdag, at ito yung sa National Power Corporation. Alamin po natin yung lahat ng yan, sa mga detalye na yan. Malalaman po natin dito sa mapagkukwentuhan po natin, kasama natin yung isang MCO. Huwag po kayo bibitiw. At ito po yung aming naging talakayan. Pakinggan po natin at panoorin. Kumusta ka na? Mukhang alarming na naman itong kuryente natin, Oo nga, Kuya Mar. Nakakagulat na may panibagong pabatid si Omeco, Actually, they just posted it sa ating Omeco REC. Kaya nga sinasabi nila na parang panibagong pagtataas ng SAG-R natin. So, yun. Ano yung SAG-R na yan, sinasabi nila? Yan yung napaliwanag nila,
Ito kasi parang itong sinasabi nilang ipapatupad nilang subsidized approved generation rate. Ito yung naunang final ng ng NPC sometime 2021 na magtataas nga sila ng SAG-R rate para ito sa generation cost naman. Ng generation cost naman ng NPC. Sinasabi nga nila na kailangan na nilang magtaas. So hindi ko alam kung ano yung mga dati nilang mga reasons why pero basically kasi ang sinasabi lang nila Kuya Mar is tumaas na yung mga mga gastusin sa pag-generate nila ng power. So that was the only reason that is stated, including there. Mga fuel daw, mga gano'n, no? Ganyan, pagtaas ng fuel due to yung mga nakaraang war. That was 2021. Kaya yung ipinapatupad nila ngayon, yung sinasabi nilang sa pabatid nila na from 6 point something magiging 7 point something. Matter of 40 cents. Pero ang naging basis diyan dati, ang alam ko is nasa 5 point something. That was sa presentation ng doon sa nung sa ginawa doon sa public hearing. Kaya yun pa lang yung sinasabi lang ipapatupad nila ngayon. Pero actually, parang nakakalito nga eh. Pero actually nung April 5, we were also surprised na meron silang petition. Yun. Na additional increase ulit ng SAG-R. Which is parang pumapatak na sa residential is 2.9. Almost 3 pesos. Tapos para sa commercial naman, is parang sa 4.40. Yes, And we were informed very shortly lang na meron na naman pala sila. Imagine. Kasi nagkalito. Ikaw ba nalito ka? Ako nalito ako doon sa pangyayari dahil parang bang ang nangyari parang sarsuela. Bukod doon, parang ito muna ha. Pagkatapos hindi, parang ito na. Pagkatapos biglang nagbago, may iba na naman pala, may kasunod. Di ba? Parang hindi pa tayo tapos doon sa usapin tungkol doon sa una-una tungkol sa pag-apply ng EPSA natin. Kung yan ba hindi na clear yan. Kung yan ba ay legal o illegal. Kasi sa May pa nila yan madidesisyonan. So bigla naman ulit sila nag-issue ng order nila for the interim relief ng OXI, which is ginawa ng 10.65. So parang from EPSA, lundag tayo sa may interim relief na 10.65. Pero hindi pa naman ina-apply hindi pa naman ini-implement ni ERC. Ang sabi ni ERC, from the moment na yan ay aming binaba yung order na yan, executory na yan, implementable kumbaga. Bakit ganun na nangyari? Ang kaso nga po, Kuya Mar, di ba si attorney yung nagsabi noon? Attorney Ching. Ang problema kasi, part of the contract ni Omeco, doon sa PSA mismo nakalagay na doon sa COD na tinatawag, yung parang start ng yun yung start, yun yung date kung kailan sila mag-start na i-implement yung kontrata. Nakalagay kasi doon is within 90 days upon approval ng ERC. So since February 27 na approve ng ERC, yan, since February 27 na binaba ni ERC yung order, magko-commence pa lang dyan yung sinasabing within 90 days. Pero ang sabi ni ERC kasi dyan is within 90 days, possible na today, possible bukas, next week. Parang naglalaro lang tayo ng hindi maintindihan Or pwede nilang ma-maximize, depende sa kanilang dalawa ni Omeco, hanggang 90th day. No, yun yung time frame nila para ipatupad nila yung kontrata nila. Bakit itong tanong ko na lang dito sa kasi marami kayo na-raise doon sa doon sa Agma na yan, di ba? Sa Dialogo, marami na kayong ginawa
So, para baga ang nangyari, puro kwento lang ang ginawa nila, puro lundag-lundag. Oo puro paliwanag nila, technical, puro technical. Parang mas nakakalito eh. Actually, litong-lito na yung mga konsumero. Kasi sa totoo lang, ikaw lang naman na nagtsatsaga umintindi yan, ang makakaintindi niyan. Pero sa isang common na consumer lang, hindi nila talaga maintindihan na yan. Totoo. Na merong may SAG-R, merong yung sa transmission, may transco, may NPC, may OMECO, may OMCPC. Hindi na nila naintindihan yan. Ano ba talaga, di ba? Kasi ang intindido lang ng mga consumer kasi, Kuya Mar, is nagbabayad sila at karapatan yun nila na yung subsidized sana na ito, puntahan natin ngayon itong subsidized na binabanggit kasi till May, di ba, malalaman pa natin kung legal ba. Tingnan mo ha, ito yung the worst question na bakit ngayon nyo lang aalamin kung legal yung ginawa o hindi. Apo. Di ba? So dapat nung simula pa lang, alam mo kung legal o illegal yan. Yeah, because according to ERC, they have 6 months to review yung lahat ng pinafile na case. Bakit nila in-impose? Kaya nga sabi ko nga, imagine mo, 1 year lang, ipapatupad ang EPSA dapat. And then, 6 months mo bababaan ng decision. Kaya nung dialogo, sinabi ko talaga yun. Kailan nyo po ba talaga bababaan ng ng decision yan? Sagutin nyo muna kami kung legal ba o illegal yung EPSA. Yan. Bago tayo, kasi ito yung nagbigay ng problem sa atin unang-una, yung EPSA na yan. So sabi may 6 months daw sila para review it. And since sabi niya nga, si Attorney Ching daw siya ang may hawak ng kaso ng lahat ng EPSA, especially yung sa Occidental Mindoro. Etong EPSA nga natin dito sa OMECO, tsaka OMCPC, sabi niya, pinaprioritize naman. At sa May nga, magbababa na sila ng final decision kung as to the legality nung EPSA. Hindi kaya masyadong nilalaro lang tayo. Sige, assuming May na ibaba na yung desisyon, susundin kaya? Or meron na naman kaya silang ipapile yan na mga motion, di ba? Actually, nakalito, di ba? Siyempre siguro magmo-motion sila yung na yan, mga OMECO BOD na yan kasi i-justify nila as to why they engage in that agreement. Pero sa totoo lang, ako talaga nirereklamo ko talaga sa mga BOD nung nakaraang AGMA. Meron tayong pinag-usapan nung nakaraang AGMA na hindi kayo papasok sa anumang EPSA without consultation ng MCOs. Ibig sabihin, they decided by their own. Kaya kung yan man ay legal, ang mga MCO unang-una, pwede silang pwede silang, I don't know what, questionin. Kasi on the first place, hindi kami yung gumusto niyan, kayo yung gumusto niyan. So, lusutan nila kapag napatunayang illegal yung kanilang pinasok. Ang masaklap, ibabalik nga din sa MCO. Pero kayo magdesisyon. O diba, parang lokohan. Kuya Mar. Parang tayo, pinapaikot-ikot na lang. Tapos hindi pa napapatupad si 10.65. Nainggit naman ulit ito si NPC. Sinapokoro. Nainggit naman siya. At siya naman daw At I find it very ironic, the reason, yung parang reason nila, kaya sila magtataas ng rate ng para sa generation rate is because they believe na tumaas na daw, may capacity. That was the exact word na ginamit lang. May capacity to pay na daw ang lahat ng mga rural areas na binigyan nila ng electrification, yung mga SPAG. At sinasabi nila doon na because of the electrification na gumanda na ang pamumuhay ng mga taga Mindoro. Sabi ko nung oops, sandali.
Sabi ko, hindi, sige. ano muna yung ginamit yung basis niyan? Data ng ano ba yan? Kasi kung ang tatanungin nyo kami mismong taga Mindoro, that is not true. Oo. Kasi on the first place, nung nasa EPSA kami, nag-pandemic pa, inflation rate, tapos ito dumating sa EPSA na to, Tapos yung negosyo bumagsak pa. Hindi totoo na meron kaming capacity to pay. Kasi sa totoong buhay, in reality, Kuya Mar, ang dami nga nagsara dito na. Yun nga eh. Kaya inakilap ko yung sagot doon sa sinasabi mo. May capacity na tayo. Nag-alisan nga yung mga negosyante. Diba? Yun yung nakita nilang, sinasabi ng reason lang nila. Na parang dati, sinasabi nila na ilang taon na kasi since parang 2 dekada na nga yung sinabi nilang ano doon eh. Since 2002, 2003, 5 pesos and 0065. Ay, noon yun? Yun nga daw, yung reason, yun yung, at hanggang ngayon daw ay hindi pa sila nakapagtaas. Di sinungaling din sila kasi bakit may pabatid ngayon? Yes. Nagtaas sila ng 40 cents. Diba? Ito ngayon eh. So, anong solusyon sa nakikita mo ang dapat ngayong gawin? Kasi may nababanggit na meron daw resolution ngayon ang itong grupo ng MCO. Papaliwanag ko lang, 2 po ang MCO. Ang MCO na sa inyo at saka yung MCO created by the NEA, ang National Electrification Administration. Kasi meron silang MCO din eh. No? Yung tapos kayo naman MCO din, you're representing talagang the vendor consumer. Yeah, yung mga nagbabayad sa Umeco. Yes, so kayo ay may clamor, meron kayong ano na ito na ito yung talagang nararamdaman namin, ito yun eh. So ano yung sa tingin mo, ano yung dapat na solusyon na gawin ng Umeco at tungkol dito? Kasi Umeco ang kausap natin dito eh. Actually, yung Umeco naman natin, as per the management ng Umeco, gumaganda na yung nag-improve naman eh. Nakikita natin yung mga binabago-bago nilang mga sistema. The management. The management ng Umeco. Iba rin kasi yung sa legislative body, which is the board. Iba yun. Sila yung gumagawa. Ang nakikita ko kasing malaking problema nga dito is itong mga sinusuong na kontrata ng mga BOD natin. Yes. Na mukhang hindi na pag-isipan at sila ay, I can really say that kasi base naman sa mga sagot nila nung AGMA, they are basing their decisions base sa parang tinatawag na advices sa kanila ng NEA. At to what extent ba ang NEA sa atin Kaya parang nagkapalpak-palpak tayo sa mga kontratang pinapasok natin. Yun na nga eh. Pero are you satisfied with the AGMA? Hindi ako masyadong satisfied. Ako hindi ako talaga satisfied. Kasi ang dami. Unang-una kasi, yung mga naging agenda doon is, that was not the agenda sana na ini-expect ko. Parang yung AGMA kasi na yun, parang isiningit lang para makakomply lang doon sa, kasi nga mamamatay na yung life span daw ni Umeco. Parang gano'n lang. Hindi nag-discuss about talaga dun sa parang naging other matters lang. Yung mga dapat sana talagang pag-usapan. At na-focus doon no? Naubos yung oras, talagang naubos ang oras para doon lang. Kuya Mar, kung ako talaga ang tatanungin ako kasi simula lang naman lahat yung mga ganyan-ganyan is because of yung hindi bumababang subsidy natin sa gobyerno. Kaya ang tanong ko ngayon, ang atin kayang mahal na kongresista, naglabi ba ng subsidy natin para tahimik man sila? Para sa national government? Kasi alam mo, kung ito finifix lang natin yung mga mga naging effects dahil walang subsidy. So dapat ang natin, ang tingin ko, dapat alamin mo ano ba talaga yung problema. Subsidy ang problema. Ngayon ang tanong is, nagbigyan kaya ng panahon para makapaglabi para sa subsidiya natin. So, yun ang wala pa tayong naririnig. Ang tinitingnan ko,
kung ma-resolve ba itong subsidy na ito na sinasabi, no? Pero I doubt, I doubt ito. Ako talagang ano ba diyan sa subsidy na yan, kasi sabi nila by March o by May madidesisyonan, so whatsoever. Pero I doubt meron yang ano pa rin. May kapalit di ba? May kapalit yung sa NPC naman, di ba? So parang ganun lang umikot Kaya nga, parang bababa, okay, bumaba na, ERC, bababa na yung ating yung rate, yung rate na yan ng, na dapat ay singilin ni OMCPC. Tapos biglang, nainggit naman si NPC, oops, magtataas din kami. 3 pesos. Ibig sabihin, bumaba tayo ng piso dahil nagka-solar. Bumaba kaya kasi hindi pa naman ini-implement to 10.65. Tapos biglang, hindi pa na-i-implement. Ito naman si NPC, dadagdag naman kami ng almost 3 pesos. Nalito na. Nalito na. Talagang nakakalito. Ikaw, ano sa Kaya sabi ng mga akala ko ba pababa yung kuryente? Tapos biglang, ano naman tong taas na? Biglang, punta ka sa Omeco IEC, ngayong April, i-implement na daw yung taas. By April na daw. Gulong-gulo na si MC. So, anong epekto nito sa atin? Ako, personally, ang epekto talaga nito is, na siya, masyado nang naano yung budget ng isang pamilya. Totoo. Masyado nang apektado yung budget ng isang pamilya. Kasi nga, yung binabayad natin para sa kuryente, inaagaw na niya, ninanakaw na niya yung pangkain mo, yung panglagay mo sa hapagkainan. So, lumalabas ng pinaghahanap buhayan na lang yung Omeco. Pagbayad mo na lang sa kuryente, ganyan. Tapos, syempre, knowing yung situation natin dito sa Mindoro, mga farmers natin, lugi, hindi masyado kumita. Talaga. Wala namang trabaho dito na open para sa lahat. Parang na tayo. Lalo tayong naghihirap. So, in your own point of view, ano ang tingin mo na pwede nating, sa bagay, puro na tayo recommendation sa ginagawa nila. Actually, kuya, wala naman talagang, sabi ko nga, saan ba problema talaga? Sabi ko nga minsan parang it's really a waste of time. Kaya lang, as MCO, para hindi ka ma-mislead ng mga false information, ikaw mismo, ano mo yung sarili mo, alamin mo yung mga... Yes, dapat para lang. Para hindi ka misinformed. Hindi ka ba napapagod? Hindi naman, kasi alam mo naman Kuya Mar, di ba? Alam mo naman ang ko, basta anything na with public concern, interesting yan para sa akin. Tsaka kasi, kahit na hindi na public concern, me as nanay na nagbabayad, malaking concern yan sa akin kapag magbabayad na ako ng kuryente, hindi na ako makakabili ng gasol. So, ganun. So, ibig sabihin nito, the pundidong ilaw, yung pundidong ilaw na yan ay... Nakita, Kuya Mar, 1 year na kami, ha? Kaya nga, so yung pundidong ilaw ay... Hindi natulog. Hindi natulog, yes, oo. Dismayado ba dito sa nangyaring mga... previously na di ba? Nung araw kasi Kuya Mar, ang mga tao yan, di ba? Yung mga tao kasi dati is blinded of what is really happening. Yung sa tungkol sa power, yung power, ano ba tawag diyan? Yung istorya ng yung kuryente serye natin dito. Kasi hindi talaga mulat ang taong bayan. Basta sila, pag dumating yung bill, bayad. Kasi nung araw, hindi pa ganun kasakit. Hindi. Pero magre-react. Magre-react muna. Sabi, ang taas naman. Ganun lang. Reklamo, sa Facebook, ganyan. Nung araw, masyado pang blinded yung mga tao. So, nung talagang nararamdaman na nila yung pahirap, nagre-react na yung mga tao. So, alam mo yun, yung massive, reaction ng tao, yun yung nagda-drive sa mga, unang-una sa mga leaders natin, para gumalaw sila. So, your point is, dapat kumilos talaga ang mga leaders natin. Oo naman, dapat, Kuya Mar. Diba? Kasi, kahit naman magsisigaw kami dito, although sabihin mong intervention lang yung magagawa nila, pero may magagawa pa rin sila. Unang-una magagawa ng congressman natin, maglabi ng para sa subsidy natin. Kasi ispag, tayo may part tayo ng SPAG. Kung mabibigyan ba naman ng subsidy, ba tayo dito? Oo naman.
Palagay mo ba? So yun lang ang na pwede niyang mai-contribute man lang, di ba? Oo, yun sana yung mag-concentrate sila about it. Pagdating naman sa Umeco, na-enlighten sila na, andali, yung mga MCOs natin, ano na. Oo na. Ba, yung MCOs na, yun nga maging aware sila na gusto kong i-emphasize lagi ito sa kanila. Dalawa ang MCO. Kasi ang nakikita nilang MCO is the MCO created by the NIA. Apo. How about this, itong MCO na ito kayo? MCOs. Yan, di ba? So, gusto kong maano nila yun, makita nila yun. No? Vigilant na. Yan, no. Itong ano na to, siyempre, nagkaroon kami ng minsan nagkapag-uusap dyan eh. Meron talagang MCO. So, ano ginagawa ng MCO? Ang tinitingnan kong MCO ay yung grupo ng pinagsama-samang kondidong ilaw, ano pa yun, yung mga Basta magkakasama. lahat Yun, mga diba? nakita natin dyan, nakiis talaga. Oo, yung nagsisigaw. Tsaka yung mga hindi lang nakapunta siguro dyan, pero nag-aalburuto. Pero ando doon, no? Ando doon. Talagang, at saka nakikita ko yung nagiging sistema na para bagang, ano natin. That was the result of being din natin. Yung parang masyado tayong nung araw. Oo. Kampante lang. Kampante. Yung parang hindi tayo nagsasalita. Yes. Yung parang pinabayaan natin na ganun lang. Oo. Yun yung naging resulta. So, sa tingin mo ngayon, ano ang the best way, aside from the dapat na may intervention ang ating mga local leaders? Unang-una, Kuya Mar, kailangan natin ayusin yung sistema ng board. Ng board. Yes. Boring na ba? Hindi ko naman ang ibig ko sabihin, Kuya Mar, na siguro sa tingin nila, they did their best. Pero siguro mas maganda kung nagkukonsulta kasi talaga sila. Ibig sabihin, kasi, i-inform mo, mag-information dissemination kaya para makakreate tayo ng tamang desisyon. Yes. Bago kayo mag-enter sa mga kontrata na pinagsasakripisyohan natin ngayon. Kasi diba? hindi nila, kumbaga, ang kaso, walang transparency. Kaso, Kuya Mar, di ba nakita mo naman, very unpopular yung naging election nila ngayon? Yes, O may isang kandidato, maigi nga si sana, Mr. Estornino. Sana si Mr. Estornino, wag kumbaga ito sa akin, sa kanya, no, hiling ko sa kanya, wag kang ma-pollute ang isipan mo ng sistema sa loob. Kasi, ang sagot niya, go with the system. Nag-iisa ka lang. Hindi wag sanang ganun, wag ganun. Kasi we are trusting him naman na kasi kasama natin siya sa AGMA Kaya nung tinanong ako, sabi, magaling yan. Kaya lang kasi napakataas naman ng standard kasi ng Actually, Kuya Mar, kung nasunod sana din ng Board of Director yung request namin before, last AGMA, 2023, ang sabi namin, magkaroon ng special AGMA. 30 hindi days, nangyari yun. Hindi na naman nila sinunod yun. Hindi. Because they are acting based on their own decision lang. Hindi sa decision ng napag-agrihan ng assembly. Yes. Lagi nilang, parang, ang nangyari kasi nitong mga nakaraan ako, I will boldly say this, parang some sort of abuse of authority. Yung simpleng otoridad nila is inabuso. Kasi dapat ang pinapatupad nila base sa kagustuhan ng asembleya. So anong gagawin nyo ngayon? Maggagawa pa ba kayo kasi may standing resolution yata kayong ginagawa ngayon. So after that, ano pang gagawin nyo? Mag-iingay pa rin ba kayo? Mag-rally? Magaganyan? Up to this point in time, wala namang ganun. Papasok ba kayo sa ganoon para kalampagin? Sabi ko nga sa kanila, lagi ko, ang sinasabi ko lang dun sa mga sumusuporta dun sa natin, sa ginagawa natin is, the right venue para pag-usapan natin ang lahat is during AGMA. AGMA, yes. Hindi sa Facebook, hindi sa kung saan. Kasi during AGMA, powerful. Very powerful ang assembly. Pag nakagawa ka ng resolution, na-approve ng assembly, pwede mong i-mandate ang mga board of directors to this way. No? Ang kaso nga kasi, sa 84,000 Kuya Mar, sa 84,000 na member consumers, ilan yung na-attend?
5,000. 5,000. Hati-hati pa yun. 5,000. Lagi lang pinakamataas ang sablayan. Commendable lagi sila. Tapos yung sila dito. Sa 5,000 na yan, yung 4-5 ay Online. online, and after doon lamang siguro sa tinatawag nating raffle. O, di ba? Yun nga, yun yung hindi natin na-realize as MCOs na pumunta kayo sa AGMA, na natin pag-usapan ano talaga yung ano yung plano natin. Kasi mamamandate natin yung mga BOD. Hindi, ito bang ito, putulin ko lang yan ha. So ito, konkretong sagot lang ang gusto kong marinig. Gagawa ba kayo ng hakbang para mapigilan? Kasi ito yung Oriental Mindoro, the government ay nag-oppose. Ormeco, actually. The Ormeco, di ba? MCO. Sila, gumawa sila ng petition na wag talaga. Diba? Sa inyo ba meron? Yung sinasabi ko, Kuya Mar. Sa inyo ba meron na? I am so disappointed last April 5 kasi tayong mga nandito sa Oxy, ang public hearing dito sa Occidental Mindoro, tayong mga nandito sa Occidental Mindoro, ilan lang tayong nandun. Samantalang yung mga taga-Oriental, at the rate of 13 pesos, sa 13 pesos, point something lang na binabayaran nila. Umangal. At nagsipuntahan dito nagpuntahan sila dito sa San Jose, may dala-dala silang dokumento, petition letter nila, para i-disapprove ng ERC yung SAG-R na yan, propose ang SAG-R na yan. Samantalang tayo na mga nandito na sa Mindoro, parang yung term na pakaang-kaang. Tuwan-tuwa dito, siyempre tuwan-tuwa dito yung kaya siguro ganito, minamaliit ang MCO ng Omeco kasi hindi naman buo yan hanggang dyan lang yan, maingay lang yan. Huwag mong pansinin ang mga taga-Occidental Mindoro nito, maingay lang yan pagka may problema tungkol sa kuryente. Kaya nga sabi ko nga, lagi tayong ganun. Ang reaction natin is laging huli ba? Yes, Katulad dito, yung i-apply na, tsaka pa lang tayo nagwawakal. Pero katulad dito, may pagbabadya na namang increase itong si NPC. Kaya sabi ko, kailan na naman tayo mag-oppose? Kapag magdidesisyon na si ERC o may desisyon na? Nasaan ang ating, wala man lang tayong, wala ba tayong petition letter din? Katulad ng ginagawa ng Oriental na pumunta pa sila dito. Nasaan yung ating document na konkretong dokumento na opposing this? So what's your plan? Kuminsan nga kasi yung mga kasamaan ko, kuya, napapagod na din Yun nga, tanong ko sa'yo kanina kung napapagod ka rin. Oo, sabi ko nga, sa totoong buhay naman, sino ba naman nga ako? Diba? Sino ba ako para makialam dito? Talagang sa totoong buhay lang, Kuya Mar, parang concerned citizen lang, apektado lang, kaya nagaganyan. Pero kaya sabi ko nga, siguro parang talagang tutulong, gagawa ng din, ng konkretong petition. So, siguro mag-meet pa rin kasi parang may upcoming public hearing ulit by May. By May, may public hearing ulit mas maganda, bago mag-May, talagang planchado na yan. Tingnan mo naman kung paano kumilos ang board. They swift na. Actually, dapat ngayon nga, dapat alam na sana ng mga leaders natin yan para ito, yung ma-preempt. Siyempre, Ngayon, ipakitang gila sana sila na tumututol na sila. Hindi yung saka lang ulit nangangawa kapag yung ulit. Kumulo na yung tubig. Yan na. Paano mo papapasipin? Lagyan mo ng yelo. Di yun ang solusyon. Yun yung mga sinasabi ko. Lagi tayong ano bang tawag doon? Parang delayed. Ano tawag doon? Basta yung delayed reaction. Delayed reaction. Parang ano bang tawag kasi yan? pag sinabi mo proactive, dapat nga proactive. Dapat nga tayo proactive. Kasi iniisip pa lang nila, we are assuming na baka mangyari yon. Pero tanggalin natin yung word na assuming. Dapat i-oppose mo na. Planuhan na, ganon. So, okay. So, ito. Kaya tingnan mo, di ba? Ngayon, 0.40 lang yung idadagdag. Dami nang Yes. Kaya nga, dami na nagre-reklamo. hanggang doon lang sa reklamo. Pero, ito, hindi sa pinangungunahan o whatsoever. Ano ngayon ang
panawagan mo sa mga ano natin, sa mga MCOs, yung mga member consumers ng kuryente na yan, ang panawagan mo? Hindi ko na nga minsan alam kung kanino ako mananawagan. Ayun nga eh. Well, anyway, para sa mga MCOs din na katulad ko, sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makagawa din tayo ng petition, katulad ng ginagawa nga ng Oriental. Siguro kung katulad nung ginawa natin noong karaan, with our own initiative, yes, so, no? Kasi kung mag-antay pa tayo ng mga superheroes na tutulong sa atin, baka hindi sila maging concerned diyan. So tayo mismo mga MCOs, tayo na mismo yung mag-save sa sarili natin. Yes, nakikita ko sa ano nyo nga eh, sa post ninyo doon sa GC, paulit-ulit lang. So, walang action, hanggang doon lang, hanggang drawing. So why not put that drawing into action? Lagyan nyo ng kulay. Kumbaga, kailangan talaga ng konkretong document. Yes. So, nananawagan nga ako, sabi ko nga, yung mga magagaling. Yes, so. Diba? Siyempre, kailangan yung mga intellectual din in terms of legality. Kung ano ba yung dapat gawin. Pero, sana pangunahan tayo ng mga leaders natin. Yes. Kasi malaking influence. Tukuyin na natin kung sino yung mga leaders na yun. Siyempre, unang-una dyan, ang ating mga congressman, yung ating governor, si the Vice mayor, mga mayor ng bawat municipalities. Kasi concern nila to, kahit i-avoid nila to, concern nila to. The vice governor itself. Ano, diba? Tama, correct yun. Sige, okay. So, talagang nandoon na yung ano natin, no? Nandoon na yung ating damdamin sa problemang ito. Na ngayon may napipinto na naman na ano yan, na sinusunod kong increase. So, nasa iyong pagkakataon ngayon. Paano ipaabot sa kanila? Napaabot ko na sa ERC during the public hearing. Hindi na, ano yun? Ibig sabihin, it was well noted by... noted lang. Note sila kasi part of the, sabi naman ng ERC, part of their decision making daw is marinig talaga from the MCOs yung kanilang maging part ng MCO. So sa totoo naman talaga may party tayo pag natin. Again, gusto ko liwanagin yan. Sino ang pinapanigang MCO ng ERC? It's the MCO created by National Electrification Administration or the MCO created by ourselves? Kasi may entity yung created by NEA. Tayong mga MCOs, we are just MCOs bilang taga-bayan dito sa Omega. But I think we always have a say in everything. Kasi kung hindi kayo, hindi kayo pinakikinggan. kaya naman hindi pinapakinggan kasi nga laging walang konkreto. No? So hinahamon ko nga kung di ba nanalo naman si Mr. Estorninos. Yes. Most probably yan sana yung una kong kahilingan. Mr. Estorninos, okay. Una kong kahilingan sana yan yung pagtuunan ng pansin. Yes. Kasi unang-una dapat yung mga BOD ng Umeco, yan yung as part of their tulong sa mga MCOs natin. So yung message mo is for Mr. Estorninos. Tapos pangalawa, tapos sana yung mga BODs natin na nakaupo, maliwanagan na yung mga isip nila kasi yung pinasok talaga nilang kontrata na to, simula dyan sa EPSA na yun, naging pahirap naman talaga. Ay, di man nila aminin. Ako, sinasabi ko na naghirap ka, hirap ako. Lahat tayo. Hindi kasi I cannot speak for others kasi laging ang example mo yung sarili mo para kaya mo i-justify. Ngayon, dalawa tayo. Di ba? Hindi ko naman pwede sabihin naman nung isa, hindi ako nahirapan diyan, may solar ako eh. Diba? Ngayon, sa madaling sabi, pangatlo, yun nga, nakikiusap ako sa mahal na congressman na asikasuhin yung sa kongreso yung pagpapababa ng subsidiya. Yes, kasi dahil miyembro tayo ng ISPAG area. Yes, Tapos sabi ni ERC nga pala, Kuya Mar, 2027, konting kembot na lang daw ay mapapasama na tayo sa National Grid. Pero ang tanong, up to what extent? Ibig sabihin, haba pa nun Tsaka, gaano ka na-verify na ba yan? Ang dami pang proseso yan. Ayan nga. So most probably implementation yan na 2028 pa onwards.
Tapos, yun, sa mga congressman natin, mga leaders natin, sana ngayon pa lang, mag-move na tayo. Kung pwede nga sila yung mag-initiate. Oo. Kasi leaders nga eh. Patawag eh, no? Oo, leaders nila ang daan natin magagaling na mga legal counsels. Oo. O, di ba? Correct. Kami mga MCOs, nandito lang kami hanggang ano lang. Hindi ingay ito ha, hindi ingay, kundi ito ay para ipaglaban yung karapatan. Okay. The rights, no? Yun. Okay, so again, no, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito at hindi lang dito tayo nagtatapos sa pag-uusap na ito. At least habang usapan talaga ito, no? Oo. Imagine mo nga, yung rally natin, 1 year na, oh. 1 year na nga. 1 year na ba? 1 year na ba yun? Yes, prior to, prior bago yan fiesta. Oo nga, no, bago mag-fiesta, tama. Ng April 14, 15 yata tayo. Sa bagay, tinan mo ha, si Jose Rizal, bago niya nakamit yung sinasabi niyang kalayaan ng ating bansa, it took him so many years, no? Talagang struggle, no? Bago yung kanya sinusulat yung No Limit Tangere, yung El Filibusterismo, ay nagugutuman siya. Ganito rin kayong mga MCOs, no? Tayong mga MCOs ay nagugutuman din tayo, struggle. So, makakamit din siguro. Ang sabi nga, no, may bukas may liwanag din. Sa tingin ko naman, Kuya Mark, sa tingin ko naman, kung gumaganda naman yung yung flow, papunta tayo sa maganda sana. Sabi nga ni Nick. Thank you nga pala, no? At si Nick, no, sabi nga niya, kami mga new generation, kami ang nagkakaintindihan. Itong mga generation na yan, mga bright, sabi ko, mga bright people kayo, no? Kami wala na kami dahil mga laos na kami yung edad namin nito, pero we struggle for that. Ay paglaban din yung karapatan. Kasi Kuya Mar, sabi ko nga sana naman wag na ito abutin pa ng next generation, yung mga apo ko ba? Siyempre naman. Kasi kakahiya. Kumbaga, na tayo ngayon, naranasan na natin ngayon. Huwag na natin ito ipamana. Yes, kaya tayo nagsasalita ngayon kasi ayaw na nating manahin pa yung problema ng mga ng next generation. Kaya natutuwa ako dun sa mga kaedad natin. Sabay ka, butinin natin mo kasi sinabi mo, okay, good ako, good. At ibig sabihin, namumulat na. Yes, namumulat na. Hindi katulad nung dati, parang complacent lang tayo na bahala sila dyan, problema yan. Parang hindi natin problema. Parang problema nila yan, wala man tayong magagawa dyan. National government yan. Ganyan. Pero sabi ko nga, with every little step na nagagawa natin, may patutunguhan tayo. Yes, diba? Yan ang importante. So, again, no, salamat sa time na ito na ipinagkaloob mo at sana huwag kang magsawa, babalik-balikan natin huwag ito. Huwag kang magsawa makipagkwentuhan sa akin. Ay, siyempre naman, kaya nagtatapo nga ako sa inyo, sabi ko, bakit tumahimik na kasi Kuya Mar, syempre may trabaho din tayo. Diba? Sana naman yun, lahat na nasa pundidong ilaw. Kayo, may idea, kaya nga nandoon kayo, nag-changing of ideas. Actually kasi yung mga part ng Pundidong Ilaw, Kuya Mar, kumbaga they are just one with us, pero yung iba kasi talaga wala namang kakayahang magsalita. Yes, I know. Minsan kasi gift din yan, skill din, yung pakipag-usap mo. And not everybody is so knowledgeable nga with regards to the issue. Sa yan, Kumbaga parang magbabasa ka rin talaga. Sabi nga nung mentor natin, magbasa kasi kayo. Yes. Kasi alam mo, sa totoo lang, Kuya Mar, kaya meron din yung mga sinasabi na na-epal sa usapan. Hindi naman alam. Hindi, ako sa totoo lang, hindi naman ako sasabing, hindi rin ako marunong na marunong. Pero kailangan mo din magbasa. Para sabi nga ni Dr. Acostibulo, pag sila, magbasa kasi, ang tawag dito, para hindi ma-misinform. Tama naman yun. Tama naman. Anyway, mga kaibigan, huwag kayong bibitiw. Muli, huwag kayong bibitiw. Marami pa tayong pag-uusapan. Anyway, sa pagkakataong ito, gusto ko naman pasalamat kay Ma'am
Ang dami mo, Len. Tapos ngayon, Lisa, Lisel. Basta Leng. Leng na lang, Leng. Oo, Kuya Mar. Sige, thank you again and maraming salamat. Sana ito yung umpisa pa lang uli ito ng mainit na tawag yan, pag-aalab ng pagsisindi ng ilaw para maliwanagin lang, para makawala na tayo dito sa tanikala ng EPSA at ng bagong SAG-R increase. So, yeah, talaga. Thank you. Thank you, Kuya Mar. Salamat din po. Thank you rin sa inyo. Huwag kayong bibitiw. Okay. O, yan po ang pagkikipag-ugnayan natin kay Ma'am Len, no? Lasivar, na tinan nyo naman So, ang katanungan, iiwan natin, may sagot ba dito yung nabanggit dito mga officials natin, yung mga leader ng ating lalawigan? Meron ba silang ginawa? Antabayanan po natin yan sa ating mga pagbabalik. Kung meron ba silang nagawa tungkol dito sa ating problema na talaga namang napakasakit sa bulsa, na bilang mga magulang, bilang MCOs, mga member consumer, talagang napakasakit sa bulsa. Anyway, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-follow, i-like at i-share itong information at itong ating Facebook page para sa inyong lahat. Muli po, ito ang inyong abanlingkod, Marraro po, at your service na nagsasabi sa inyo maligayang pakikinig at maraming salamat. Vox Populi, Vox Dei, ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Hanggang sa muli. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.